bakla baga talaga si Ping Lacson. Sabi niya kasi hindi daw siya bakla. Anong masama sa pagiging bakla? Anong masama sa pagiging sirena? Ako'y isang sirena, kahit anong sabihin nila, bandera ko'y dito. Alam niyo yung kantang yun? Pa-comment niyo sa comment section. Ramdam ay tubig, kasi it's too big. I can't take it anymore. Naririnig, simula pagkabata pa ako. Ramdam na kaagad pag naglalaro. May ganong kanta, no? Shout out Glock 9. Oh, hindi raw pokla si Ping Lacson. Bakit sila may sagutan ni Senadora Amy? Saan nanggaling ang kanilang warla? At kung kayong tatanungin ko mga kababayan, ano sa tingin nyo, lalaki talaga si Ping Lacson? Mukha naman siyang lalaki, bihis lalaki naman siya. Ay, ginako. Baka kailangan talaga yan sa kanila. Kasi nga, di ba, mga ano sila, public figure. Politiko. So, kailangan nila siguro i-portray yung pagiging, yung ano, di ba kayo ng mga politiko? Uy, may nabalitaan kayo? It actually it's Giselle Sanchez. Yeah. Si Giselle Sanchez, yung nagngalngal doon sa dahig, yung sabi niya, Harry Roque, pumunta ka din ba't ka nagpapalit yun dyan sa ibang lugar? But to be fair with her, Duterte supporter naman yun, kaya lang na-brainwash lang ng mga double agents doon sa dahig, no? Yung si Giselle Sanchez, yung komedyante, ay sinabi niya sa kanyang isang interview na siya ay inofera ng malaking amount para maging kunwari ang girlfriend ng isang senador or isang politiko or maybe artista. Pero ang alam ko, niligawan niya ni Erwin Tulfo, si Giselle Sanchez. Kasi sexy naman talaga, malindog. May isang politiko raw, I think politiko hindi artista, ang lumapit sa kanya and nag-propose na gagawin siyang trophy girlfriend in exchange of malaking amount, no? Talagang ibibigay ang luho niya, magkukunwari lang siyang jowa nung taong yon. Pero yung taong yon, I think politiko nga, baka nga senador pa, ay pokla. So para hindi mapagdudahan yung kanyang gender, jojowain niya si Giselle at tutustusan niya ng bonggang-bongga. Pero walang mangyayari sa kanila kasi ang gusto nung taong yon or nung lalaking yon ay lalaki rin. So gagamitin talaga para kunwari may pag-usapan mo blind item or what, ganun, ay may relasyon pala si Giselle tsaka itong politikong ito. Ay wala nga yung pagdududang mangyayari sa pagkatao ng lalaking yun. So, bakit itinatago? Anong masama? Well, sa bansa kasi natin, no, dyan sa Pilipinas, ganyan talaga. Kapag kapokla ka, iba ang stigma sa'yo. Whereas in Thailand and other open, maybe in some parts of Latin America like Brazil or wherever, saan pa ba? Even in the Netherlands, parang open naman ang pagiging gay, hindi ba? Lalo na sa US, sa pagkakaalam ko. Wala namang problema kung badidap ka. Ang masama ay kung kriminal ka or magnanakaw ka or kurakot ka. Right? Anong magagawa mo? Eh hindi naman lahat pinanganak bilang lalaki at babae hanggang sa kanilang pagtanda at hanggang sa, di ba? Nababago ang ihip ng hangin eh. O, kahit naman sa Biblia mga kababayan, may pokla na. Panahon pa na ni na Moses or nung mga naunang tao sa mundo, may pokla na nung araw. Alam niyo yung kwento ni Job? Si Job. Ang masakit, kasi napag-aano namin yan na di-discuss sa Bible study kasi nga ako ay laking kumbento mga ating kapitag-pitagan, mahabagin, uliran. Nene Doncelia Bobot, Maria Clara Conservative, Dalagang Pilipina, ang inyong prinsipesa. So napag-uusapan yan sa Bible studies namin before na si Job ay isang parang biblical figure yan siya. I think it's Job really. J-O-B. Tapos, nung nalasing sila, anak pa niya yung tumabi sa kanya. Junakis pa na lalaki ang nakajugjugan ni Job. So may pokla na, biro mo yun, mag-ama pa nga. So incest na nga, kapoklaan pa. Walang masama dyan. Ang masama kung salot ka nga, di ba? Salot ka sa lugar ninyo, pakalat-kalat ka, pakending-kending ka, ang suot mo pek-pek shorts, mga ganon. Naka-spaghetti ka na tsubebang, tapos ang muscles mo ay talagang waging-wagi, matsong-matso ka.
Iyon, anong pinanggagalingan ng warla nitong dalawa, mga ating. Okay, so nag-ano tayo, nag-research tayo, nag-check tayo ng mga bakit sila nagwawarlahan? Oh, ay inalis ko yung isa, sandali, o-open ko lang ha. Naburakels. Oh, okay. Grabe, matik pag tinay po yung pangalan ni Ping Lacson, ang statement kagad, hindi ako bakla. Ganun agad. Oh, talaga naman. Talaga naman. Ay, talagang may ano. Ay, maanghang yung palitan ng dalawa. Oo. Okay. Ito talaga lumalabas mga kababayan pag nagse-search ka, oh. Hindi ako bakla. Hindi ako bakla. Parang may kantang, parang may kanta si Michael V na ganun din. Di ba meron si Tuesday Vargas na, di ako bakla, kla kakla kakla. Huwag na kumanta mawi, wala mong pang kuwafi. May isa pang kanta si Michael V eh. Right? Na ganun din. Papa Macho, di ako bakla rin ang kanta niya, parang gano'n, oh. Basta may kanta rin siya, yan siya. Oh, okay. Oh, ito. Senator Amy Marcos and Ping Lacson traded sharp remarks at palitan sila ng maanghang na mga salita after Marcos issued a statement criticizing what she described as Lacson's narrow view of masculinity. Oh, okay. Oh, makitid raw ang pangunawa ni Ping Lacson sa pagkalalaki. Ganon. In a statement, Senator Amy said she never directly called Lacson gay but questioned his understanding of what it means to be a real man. Kasi nga Amy, pag madaling masaktan, parang ano yun ah. Tama ba mga kababayan? Ginoo ko. Tama ba? Pagka may sugat ka, tas nasaling ka, aray ka agad ng bonggang-bongga. Yun, di ba? Yan din yung nangyari sa mga double agents nung nabuking namin. Nagparinig-rinig lang kami, ang dami ng umaray, ang dami ng nagalit, nagwala na. Gusto na kaming ipahuli sa ano ba yan, sa PNP, sa NBI. Nung mga nabuking namin na double agents, yung mga traidor na Duterte supporters, yung mga peke, 'di ba? Nagparinig lang kami, wala kaming binanggit na pangalan, umaray sila ng bonggang-bongga kung ano-ano naman pinagtatalak, binalahuran ako, pinagmumura na ako, bobo raw akyas, tanga raw akyas, at kung anik-anik pa, 'di ba? O tao raw ako ni tambaluslos at kung ano-ano pang accusations. Dumaan lang kami, nasagi lang yung balikat, ay di may baka may sugat doon sa balikat. Tama ba? So, Lacson, wala namang sinabi si Amy na ikay akokla. Bakit kayo umaray ka ng bonggang-bongga? Okay? Parang ganun siguro yun, no? Oh, she stressed there's nothing wrong with being gay, o di ba? Or with undergoing cosmetic enhancement. Decision ng tao kung gusto niyang magpagawa ng kahit ano sa sarili niya, sabi ni Amy. Decision niya rin kung gusto niyang sirain ang mukha, pangalan at dignidad niya. O, may gawa ba sa mukha ni Lacson? Parang wala naman na. Pero magkakalkal tayo mamaya. Ah, Lacson earlier rejected insinuations about his appearance and sexuality. Hindi peluka ang aking buhok. Walang peke, naniniwala kayong hindi peluka ang buhok ni Lacson. Of course, hindi talaga. Halata naman, ano? Halata mo naman ang piluka at hindi, di ba? Halata mo naman ang wig at hindi. So, totoo ang buhok ni Lacson. But there's a catch to it. Mamaya natin pag-usapan. Walang peke sa mukha ko. Hindi rin postiso ang ngipin. Aray ko, ay mi, postiso baga ang ngipin mo. Naparinggan ka, oh. He criticized Senator Amy for what he described as unfounded and personal attacks. Sabi naman ni Amy, walang masama sa pagiging bakla at ganun din sa pagpapa-enhance ng kahit ano pa sa sarili mo. Kasi I think Amy is defending herself nung sinabi niyang wala namang masama kung maipagawa sa mukha. Kasi si Amy, mukhang aminado naman nagawa yung mukha niya. I think meron siyang mga Botox. Yung ilong niya, gawa naman. Right? Sa tingin ko mga kababayan, yung baba ni Amy, even yung panga, no? Lalo na yung baba, pinaayos to eh. Hindi na siya sobrang babalo, di ba? Bumagay na yung hubog ng mukha ni Amy sa buong sa lahat ng features ng mukha niya. Mag-open ako ng picture ni Amy nung bata pa siya. Tingnan niyo yung kaibahan, mga kababayan. Talaga namang babali na si Amy nung araw, mga ating. So, hindi lang halata yung gawa kay Amy kasi siguro po, mahal yung ginastos, no? Tingnan niyo yung pagkababalina ni Amy, ating. Ganun talaga,
Hindi ko nga carry eh. Pero talagang babalong-babalo siya, di ba? Ah, mukhang pinaatras yung kanyang jaw. Inayos, no? Yung jaw niya. O even dito sa picture niya na to, babali na si Amy. Kaya nga pinagdududahan na baka hindi yan anak ni Ferdinand Marcos. O babalo, oh. Pero nung nagdalaga na, medyo umaayos na, no? Nung teenager si Amy, mukhang babalong-babalo talaga, tapayan talaga, no? Manggang kinalabaw. Pero nung nagdalaga, medyo umurong-urong ng konti. Ayun, babalong-babalo siya sa Instagram na yun, oh, mga kababayan. O open nga natin yung babalong-babalo talaga. Ayan, oh, may picture pa nga. Black and white, babalo. Ngayon na may maonda na, medyo naging proportionate na yung baba niya. Sa kanyang babalo talaga siya mga ating. Right? Babali na talaga nun si Amy. So wala namang masama kung diyan ka magkakaroon ng confidence, 'di ba? Kung mawawala yung inhibitions mo, mawawala yung, 'di ba, yung insecurities mo, walang problema. Kasi kapag ka may confidence ka na, mas effective ka. Say for example, effective kang artista, effective kang partner, or whatever, effective ka sa work mo, or sa profession mo, kasi hindi ka na nako-conscious eh. Hindi ka na naiilang na may mali sa'yo na kapag tumingin ng tao, imbis na yung thought mo tuloy-tuloy, napapaisip ka, ano kiniisip nito? Ang baba ko kaya, nilalait yata ang baba ko ah. Tama? So walang masama. Actually, itong mga nag invest sa beauty, nagiging successful sa buhay. Right? Malaki ang chance na, thank you po, Kariel, yeah, malaki ang chance na mag-succeed sa buhay. Kaya nga sabi ni Amy, walang masama kung ipapaayos mo ang mukha. Ano pa yung mukha? Ano pa yung sinabi ni Amy? Mukha at saka ano? Ano nga? Tingnan nga natin. Decision niya rin kung gusto niyang sirain ang mukha. Sinira ba ni Lacson ang mukha niya? Parang okay naman ang mukha niya. Hindi kayo nagpapabotox din si Lacson. Baka nagpaano rin yan siya eh. Okay, walang peke sa mukha niya, pero hindi, baka nagpa-PRP yan, right? Platelet replacement thingy. Right? Mga ganon, PRP. Yung parang vampire treatment. Yung mismong plasma mo. Right? Plasma ng dugo mo. Ano sa mukha mo, i-inject ulit or something. Yung vampire treatment nga, parang tinutusok-tusok ng mga microneedle kineme yung mukha mo para mag-plump or something, or mag-resurface yung, say for example, bako-bako mukha mo, di ba? So ginagamitan ng gano'n, no? Yung parang ano, microneedling, gano'n, or vampire treatment, kung ano pa man yan, PRP, kung ano pa man yan. So marami naman pong ginagawa na hindi naman kailangan ng ano, ng extreme na retoke. Yung tipong ano lang, pagpapakinis lang ng, 'di ba, ng iyong malakalsadang lubak-lubak na fest, pwede naman 'yun. O ano pa ba, mga lifting-lifting, baka thread lift, no? Babanatin ang mukha mo para umangat. Kung talaga nagsasag na yung skin mo, gagamitan ng thread, yung parang sinulid baga mga kababayan. Ano ang tawag sa sinulid na yun? Parang gusto ko nga nun eh, balang araw. Wala lang tayong datong. No? So, ano masama? Oh, anyway, saan nanggaling yung kanilang sagutan? I think binarabara ni Amy itong si Lacson noon na parang hindi maayos yung pagpapatakbo ng Blue Ribbon ni Lacson. Okay? Kasi nga, di ba, wala namang nakukulong, wala namang napaparusahan sa mga corruption na yan sa flood control. So, very malamya si Lacson. Di ba si Lacson yung pinalit kay Marcoleta? Eh, si Marcoleta kaibigan ni Amy. So, Amy, kung tutuusin, hindi ko nga alam kung totoo yung kanilang warlahan at palitan ng mga maang nasalita. Baka mamaya sabi ko nga, imitation beef ito. Hindi masustansya. Eme-eme lang na beef, no? Eme-emeng warla sila, pero hindi naman. Platelet-rich plasma. Yon yung PRP. Thank you po, Ate Susan. So, pabor nga sa'yo, Amy. Kung malamya mag-imbestiga si Lacson sa kanyang Blue Ribbon. Okay? Kasi mukha namang ano yan, pro-ngiwi. Mukha namang kakampi ng kapatid mo yan. Ba't mo pa inaaway? Tama. Di ba mga kababayan, nung nagpa-imbestiga si Amy patungkol sa kung sino ang salarin sa pagkidnap kay PRRD papuntang The Hague, 5 lang yung tinukoy niya. No? Sino nga ulit yon? Sila Canilaw, si Torre, si Marbil, si Boying, si John Vic. Yun lang yung 5. I think nga sila, kinasuhan niya or I don't know kung anong ginawa ni Amy. Tapos sinend sa Supreme Court yung record ko sino man. I think kinasuhan niya. Oh,
Yun lang 5, hindi tinutukoy ni Amy ang kanyang kapatid bilang mastermind. Ngayon Amy, sa malamyang investigasyon ni Lacson, iniimbitahan ka nga pala niya. Dali, dito sa balita. Pakinggan na si Lacson ng konti. That remain intact. Okay, Oh. okay. Magsabunutan daw kami. Yan ang reaction ni Senator Amy Marcos sa issue ng di umano ay pork barrel sa 2026 GAA, allocables and her baseless insults and untruthful criticisms against the Senate Blue Ribbon Committee, which I chair. Either Senator Amy thought na piluka yung buhok ko or she was insinuating na bakla ako. Kaya siya naghamon ng sabunutan. On both counts, I say nothing can be farthest from the truth. Una, hindi po piluka ang aking buhok. Idugtong ko na rin na walang peke sa mukha ko. Hindi rin pustiso ang ngipin ko. My teeth are all mine. Ulitin ko, walang peke sa anumang bahagi ng aking mukha. Pangalawa, Never mind. Now, hindi raw piluka ang kanyang buhok, mga kababayan. Pero alam niyo bang gawa ang buhok ni Lacson? Alam niyo bang panot siya na yan si Lacson? Hanapin ko ang kanyang baho ha, sandali. Wait ka lang Lacson, maghahanap ako ng... Okay. Hold on. Ay, ba't hindi ko ba't wala ako makalkal? Baka binura. Teka lang ha. Wala, mga latest ito, mga latest. So, ang alam ko mga kababayan, si Lacson ay naging model ng isang hair transplant clinic. Baka nga yan ay yung Svensson. Meron. Hinahanap ko eh. Dali ha. Okay, hindi peke ang buhok mo, pero iyan ay transplant, Lacson. Binura Si Lacson na naipanot siya na, napapanot na, maybe that's just like the photo in the middle, and then parang nagpaano siya, parang feeling ko mga kababayan, tinamnan ng buhok si Lacson sa taas. Kasi napapanot na yan siya eh. So, maybe ang donor ng kanyang buhok ay yung likod. Okay, kasi makapal yung buhok natin dito. So, kung napapanot na dito, kukuha dito ng mga, di ba yung FUI, FUT, whatever that is, yung mga hair follicles baga, or something, yung roots, yun. Bubunutin dito, let's say for example, 100 graft, no? 100,000 rather. 100,000 graft, itatanim dito. Ganon. Or maybe 100,000 graft to 300,000. Ganon. Lilipat din kasi makapal din So, tutubo naman na yon. Yung iba nga mga kababayan, alam nyo ba, tinatanggal talaga yung buong skin sa likod na may buhok. So, for example, 1 inch ng balat, itatapal din Yun yung parang makalumang hair transplant. Ngayon kasi talagang paisa-isa. Pwedeng 100,000 piraso na buhok ang kukunin din, tatanim din So, sa pagkakaalam ko, wala na nga yun Kasi dati, pag dumadaan ako ng South Superhighway, say for example, paluwas ako ng Maynila, kung galing halimbawa ako ng Laguna or Muntinlupa, pagpapunta na ako ng Magallanes, may malaking billboard dyan si Lacson. Ini-endorse niya ang isang hair clinic. Maybe it's not Svensson. It's anong clinic na yun? Baka Svensson nga So nagpatanim ka Lacson ng buhok. Okay, hindi peke ang buhok mo dahil sa iyo namang katawan galing, but still, enhance ka rin. Hindi raw siya pokla. Okay, ano itong tinatawag sa ni Senadora Miriam dati? Dali ha? Kasi kaalitan ni Lacson nun si 3 hours ago, since ang lumalabas talaga pag nagse-search tayo, yung mga yung mga, ito
2014, buhay pa si Senadora Miriam. Open natin yan. Senator Miriam Defensor Santiago came up with her own list on Tuesday titled Closeted Gays and Bisexuals in Public Service. May listado si Senadora Miriam. She said included a certain Pinky Lacson. Sino tinatawag ni Senadora Miriam na si Pinky Lacson? Kaya nga sabi lang ni Senadora Amy, magsasabunutan kami or something. Nasaktan agad si Lacson mga ating... Alam nga naman sabihin ni Senadora Amy na magsuntukan kayo, magumbagan kayo. Si Senadora Amy pabebe rin yun. Ang kaya lang naman, magsampalan kayo, magsabunutan, mag-irapan. Okay? So, kung sabunutan, medyo pabiro. Pero sampalan, insulto na pag sampalan, di ba? Lalo na kung sapakan, masyadong maangas. Sa leveling ng, di ba, ng tipong scenario, pag sapakan, very harsh na yun eh. Right? Pagkasampalan, medyo insulting. Sabunutan, medyo biro. Lalo pat ang kasabunutan ay lalaki. Nasaktan agad si Lacson. So, ini-insinuate mo na hindi ka retokada, pero si Amy Marcos, ang daming retoke. Ganun ba yun? Santiago, in a statement, was apparently alluding to former Senator and now rehabilitation czar, Pan-Philippine Lacson, who identified her as one of those senators allegedly included in the pork list. May warla-warla sila noon. Santiago has repeatedly called Lacson Pinky in the past. Anyone can make list. I was told that there is a list. Sabi ni Senadora Miriam, closeted gays or bisexual in public service. I was given names and I was requested to say yes or no. And whether the person is truly in the list. When the name Pinky Lacson was called, I said, yes, pakpukla siya. Ang alam ko mga kababayan, well, hindi natin alam kung ano ang nalalaman ng late senator. Wala na siya eh. Kung ba't siya tinawag na pukla si Ping Lacson? Is it because na-prove niya na baka mamaya yung mga Senate employees or yung mga office staff ni Lacson, mga guwapings talaga? Nasa isa silang Senate, di ba, building? They're in Rojas Boulevard or somewhere there. So, baka nakikita niya kung gaano ito ka kinikilig kapag o paano ito umirap kapag may nakikitang guwapig. Baka mamaya napupugian si Ping Lacson kay Trillanes. Kasi nung buhay pa si Senadora Miriam, ang pinakagwapo raw na senador ay si Trillanes. That's according to Senator Miriam. So baka kinikilig si Ping Lacson sa kagwapuhan ni Trillanes kahit na damunyo yung isang yun. Diba? Baka may mga nakikita siya. Or maybe yung mga panahon na nagtago si Lacson, tumakas ng Pilipinas, takunan pa nga ng CCTV sa airport, diba? Parang hinahunt noon si Lacson, tumakas or nagtago. Right? May ganung eksena noon si Lacson, diba? So, maybe may mga alam si Senadora Amy, si Senadora Amy, yes, even si Senator Miriam, patungkol sa kaharutan ni Lacson, maybe yung pagiging duwag ni Lacson din. Like parang nag-chicken out siya, di ba? Nagbibinakla or nababakla, nagdaduwag nung nalaman na hinahunt siya. May ganung senaryo noon, di ba? Na balak hulihin si Lacson kung ano man yung nagawa niya. Coratong Baleleng, yun ba yun? Yun ba yun? Coratong? Maybe we should check. Dito ba yun? 11 members of the gang, Tinegi Bombom. Oh my God. Okay. So ano ang association dito ni Lacson? Kasi itong abogado na to na nagba-vlog, sabi niya parang na-involve nga sila sa kaso tapos hinahara sila. May 19 kung saan 11 na miyembro ng niyendikatong kinemem ang natigbak na iniuugnay tumigbak doon si Lacson na noon ay pinuno ng Presidential Anti-Crime Commission bagamat sinasabing bangbangan ng Jules Cells, may mga aligasyon na ito'y isang EJK o pagtsugi ng labag o labas sa batas at nagsimula ang matagal na legal ginurgur sila mga kababayan. Tapos si Lacson ang pinagbibintangan. So nung nalaman ito, yun ba nagtago si Lacson pagkatapos? Yung abogado na binabanggit ko, nagba-vlog na rin yun, hinaharas daw yan sila, pinadalhan daw sila ng bulaklak ng patay,
No, parang ayaw dito Mike Operario ba 'yan? Ayaw patulungan sa kanila yung mga nabiktima na yun, yung mga nagurgur, baka nga sina Lacson. So iba raw talaga yan si Lacson. So bakit naging senador pa? And now kawarlahan si Senadora Amy. Naniniwala kayo na may warlahan? 'Di ba si Amy, Lacson din daw yan nung araw. Ewan ko kung ano. Baka naman ano lang 'to, diversionary tactic para makalimutan ng kainutilan ni Ngewe, para ang atensyon natin mabaling lang sa kanilang warla-warlahan kunwari. Baka gano'n 'no? Ano sa tingin niyo mga kababayan? Pa-comment niyo po sa comment section at panoorin ang susunod na video.